Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jacin's Video at shoutout kay Ruben Corpus. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Senior, dahan-dahan niyang tinapik si Han Sanchen sa balikat, lahat ay determinado sa kanyang sarili. 3,000, tanggapin mo ito. Nang bumagsak ang mga salita, isang maliit na order ang biglang lumitaw sa kanyang kamay at ibinigay ito kay Han Sanchen. Kapag pumunta ka upang makita siya, kung talagang hindi ka magagapi, maaari mong gamitin ang iyong dugo upang tumulo sa utos. Natural, tutulungan ng Diyos. Gayunpaman, ito ay isang pangunahing lihim sa pagitan mo at sa akin. Kailangan mong tandaan na dapat mong huwag mong ibahagi sa iba, utos niya. Tumanggo si Han Sanchen, naiintindihan ni Junior. Magagamit lang ang bagay na ito kapag nakilala mo ang taong iyon. Nang matapos ang mga salita, nang makitang tumanggo si Han Sanchen, hindi na siya nagsalita pa, at tinapik muli si Han Sanchen. Sa isang galaw ng kanyang kamay, nawala ang puting liwanag sa sumunod na segundo, tumama ang dilim. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, biglang napagtanto ni Han Sanchen na ang kadiliman na ito ay ang itim lamang ng kanyang sariling mga mata na nakapikit. Muling lumabas sa kanyang mga mata ang lahat ng eksena sa bawal na lugar. Nang makitang nagising siya, mabilis din siyang pinalibutan ni na Ivory at Zeking. Sa bawal na lugar, malaya ka. Kung gusto mong sumulong, pumunta sa Timog Silangan. Nang bumagsak ang mga salita, nang muling iyangat ng tatlo ang kanilang mga mata, walang itim na gas sa kanilang harapan, at nang lingunin nila, natigilan sila nang makitang nawala na ang lahat ng mga bagay na nakatago sa dilim. 3,000, sila, wala na sila, ikaw, panalo ka. Si Ivory ay parehong medyo nalilito at medyo tuwang-tuwa, at nawala saglit. Naramdaman din ni Zeking na nawala ang lahat ng pressure sa paligid niya, na nangangahulugan din na tila talagang natapos na ni Han Sanchen ang panalo sa taya. Ang hirap lang paniwalaan. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, tumingin kay Ivory at sinabing, sa kabutihang palad, hindi ako nawalan ng buhay. Nagtagumpay ako sa pamamagitan ng pagnanakaw at pagdaraya. Nang marinig ang sang-ayon na sagot ni Han Sanchen, agad na natuwa sina Su Yingxiao at Zeking, at direktang tumalon si Su Yingxiao sa mga bisig ni Han Sanchen. Oo, si Han Sanchen ay isa lamang, mortal, at ang kalaban na kinakaharap niya ay isang hindi maintindihang pag-iral para sa dalawang babae. Ngunit ito ay isang malapit na labanan, at sa huli ay makakaasa si Han Sanchen sa kanyang sarili upang manalo. Paanong hindi ito isang lubhang kapana-panabik na operasyon, at paanong hindi ito isang kamangha-manghang kasanayan? 3,000. Although I know you are very good, but I didn't expect you to do this. You can win this way. Can you tell us how you did it? Hindi pa rin mapakalma ni Ivory ang nasa sabik niyang puso, sabik na tumingin kay Han 3,000. Napatingin si Han Sanchen kay Zeking, na, tulad ni Ivory, ay nakatingin kay Han Sanchen. Huwag mong banggitin ang nakaraan. Ngumiti si Han Sanchen at umiling sa dalawang babae, senyales na huwag silang magtanong. Ito ang kanyang teritoryo. Dahil tinulungan niya ang sarili niya at senior na siya, hindi na kailangang ulitin ang laban. Bagamat medyo nadismaya ang dalawang babae, sa wakas ay tumanggo sila at hindi na nagsalita pa. Nga pala, pupunta tayo sa Timog Silangan. Sabi ni Han Sanchen. Bakit? Tanong ni Ivory. Ang mabuting balita, ang masamang balita, ang mabuting balita ay malaya tayong makakapasok at makalabas sa ipinagbabawal na lugar ng walang anumang panganib, at nakakasigurado ako na mayroong isang tao dito na makapagpapanumbalik sa akin sa aking orihinal na estado. Gayunpaman, ang masamang balita ay kung babalik tayo sa landas, kailangan nating pumunta sa Timog Silangan. Ayan,
May isang taong kasing lakas ng lalaki kanina. Iba siya sa lalaki kanina, pumapatay lang siya at wala nang ibang mapag-usapan. Naunawaan ni Ivory ang kahulugan ng mga salita ni Han Sanchen, hindi gaanong nagmuni-muni si Han Sanchen sa puntong ito, dahil nang pumasok siya, naisip na ni Han Sanchen na kung mayroong isang parisukat na amo sa inner circle, tiyak na mayroong isang masamang hari ng demonyo, dahil ito ay isang larangan ng digmaan, kung mayroong taong iyon, dapat mayroong kabaligtaran, ito ang dahilan kung bakit, sa simula pa lang, hindi naisip ni Han Sanchen na maakit niya ang ganap na master dito gamit ang Chaos Clock, ngunit patuloy lang siyang nagsasalita tungkol sa isa o dalawang tao, nagpunta kami dito originally para tulungan kang gumaling, may panganib ba? Ito ba ay hindi inaasahan? Walang pag-aalinlangan na ngumiti si Ivory, kahit na ang Timog Silangan ay ang Longtan Tiger Den. Pupunta pa rin tayo, desperadong tumango rin si Ziching, nang makita ang kasunduan ng dalawang babae, tumingin si Han Sanchen sa Timog Silangan, Terra na. Storytelling channel sa YouTube. Isang grupo ng 3, nag-impake, at nagtungo muli sa Timog Silangan ng inner circle ng ipinagbabawal na lugar. Kung mas malayo ka sa Timog Silangan, mas kaunti ang mga puno, at ang lupa na puno ng mga halaman ay nagsisimulang malantad, na nagpapakita ng batong suson ng pulang prutas. The further we go, parang mas desolated ang harapan. Bahagyang kumunot ang noo ni Ivory. Tumanggo din si Ziching at sinabing, ang harapan ay parang mabatong lupain. Sumulyap si Han Sanchen sa harapan, at ito ay isang kulay abo na lugar, na para bang ang anti-Buddha ay pumasok sa isang malabo na lugar. May mali sa sitwasyon, dapat mag-ingat ang lahat, sabi ni Han Sanchen. Tumanggo ang dalawang babae, sumunod sa likod ni Han Sanchen, at nagpatuloy sa Timog Silangan. Nang lumipas ang mahigit isang oras, nang ang grupo ng 3 tao ay nasa malalim na lugar sa mabatong lugar sa loob ng mahabang panahon, ang pagtaas ng presyon ng hangin ay nagpatigil sa 3 tao, hindi ng ahas na humakbang pasulong. Nauubusan na ako ng hininga. Sumimangot si Su Yingxia. Medyo hindi rin komportable si Han Sanchen. Bagamat nag-set up si Ziking ng energy shield para sa kanilang 3 nang pumasok sila sa mabatong lugar, kahit nasa ilalim ng proteksyon ng energy shield, kitang-kita nilang 3 ang kabaliwan ng presyon ng hangin sa labas. Parang ang pakiramdam na bumababa ang langit, at hindi makahinga ang pressured na buhay. Anong gagawin natin? Baka hindi pa tayo nakakarating sa core area. Nag-aalalang sabi ni Ziching. Sa labas pa lang ay hindi na komportable, gaano ba kahirap ang pumasok? At kung lilito pa rin ang taong iyon, gaano kritikot ang sitwasyon? Kung iniisip ang mga ito, ang puso ng 3 tao ay talagang labis na naagrabyado at hindi kumpiyansa. Gayunpaman, hindi masyadong nag-aalala si Han Sanchen. Harang ang mga tinatawag na sundalo, tatabyunan ng tubig ang lupa, at darating sila. Paano magkakaroon ng dahilan para umatras sa kalagitnaan? Terra na. Marahan na ngumiti si Han Sanchen, iwinagayway ang kanyang kamay, at dahan-daang naglakad pasulong kasama ang dalawang babae. Siyempre, ilang hakbang na lang, at biglang parang yumanig ng malakas ang lupa. Medyo hindi makatayo silang 3, at nakatayo lang sila na may suporta sa isa't isa, ngunit ang mga madilim na ulap sa itaas ng kanilang mga ulo ay naipit na sa isang punto. Ang mga bundok at ulan ay paparating na, at ang mga ulap ay bumabagsak sa lungsod. Ganito ang sitwasyon sa panahong ito. Kasabay nito, sinamahan ito ng mga pagsabog ng nakakatakot na mataas na temperatura na pagsalakay. 3,000, tingnan mo. Biglang itinuro ni Ivory ang paanan ng lahat. Napatingin silang dalawa sa tunog, tanging sa ilalim ng mga bitik ng mga bato sa lupa, walang mga puwang, ngunit mga patong ng nagninangas na pulang magma. Pinipigilan ng isang grupo ng 3 tao ang Buddha na may lagay sa tuktok ng bulkan, at pinipigilan din ang Buddha na mapunta sa molten slurry. Ang init at maging ang matinding pag-aapoy ay dumaan sa kanilang 3 ng baliw. Kahit may kalasag na umaalalay sa kanila, hindi pa rin nila nalabanan ang sobrang init na alon na ito. Bago pa makahinga ang 3 ay pawis na sila, halos basang-basa na ang mga damit, tapos natuyo ulit sa sobrang init, at iba pa. 3,000, hindi ka pwedeng magtagal sa lugar na ito, kung hindi 10 minuto, magiging pamilyar na tayong 3. Nag-aalalang sabi ni Ivory. Sabik ding tumanggo si Ziching, masyadong mataas ang init, sinubukan kong itulak ang buong katawan para talagang mapaglabanan ang energy mask, ngunit sa kasamaang palad,
napakaliit ng epekto. Tumingin si Han Sanchen sa lava sa ilalim ng kanyang mga paa, dahan-dahang binawi ang kanyang tingin, at tumingin sa harap. Sa harap nito ay isang halos walang katapusang magma field, na halos walang ulo at walang gilid na nakikita. Kung tutusin sa kasalukuyang sitwasyon na sinusuportahan ng dalawang babae, 10 minuto, lalo pa ang pagtawid sa lugar na ito, kahit na gusto mong lumapit ng kaunti ay isang malaking problema. Parang makaka-atras lang. Gayunpaman, sa muling pagbabalik tanaw, mayroon ding tuloy-tuloy na tinunaw na mga maiinit na bato sa likod, at walang katapusan o katapusan na nakikita. Parang walang advance, no retreat. Mapait na sabi ni Han Sanchen. Nagkatinginan ang dalawang babae, at hindi nila maiwasang mapatulala. Gayunpaman, nang tanungin nila si Han Sanchen kung ano ang gagawin, mayroon lamang isang tuloy-tuloy na daloy ng mga nilusaw na mainit na bato sa harap nila, at tila walang pagkakaiba sa likuran nila. Ngunit bakit ngayon, sa sinabi ni Han Sanchen, ang likuran ay nagsimulang walang katapusan? 3,000, ano ang dapat kong gawin? Natarante si Ivory. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, ano pa ang magagawa ko? Naghihintay dito para maluto, o masunog. Pagkasabi noon, gumalaw pa rin si Han Sanchen, ngunit ang kanyang paggalaw ay nagpalaki ng mga mata ng kaninang kinakabahan na dalawang babae, at nanatili sila sa pwesto. Aaron kapatid, siya, anong ginagawa niya? Storytelling channel sa YouTube. Gustong sumagot ni Ivory, ngunit dahil sa sobrang gulat niya, bahagyang ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit hindi gumawa ng anumang ingay. Hindi sapat na stable si Ivory, masyado nang magaspang si Han Sanchen ngayon. Ang taong ito ay talagang sumugod ng direkta mula sa bilog ng enerhiya, na nakaharap sa napakatinding alon ng init at sagamulong na lava sa ilalim ng kanyang mga paa gamit ang kanyang hubad na katawan, nang walang paglilinang. Ito ay hindi kasing simple ng loko, ito ay talagang nakamamatay. Nang magmuni-muni si Ivory at gustong abutin para hilahin, tumalikod si Han Sanchen at kumaway sa kanya, sinenyasan ang dalawang babae na huwag lumabas. Kaagad pagkatapos, gumawa siya ng mabagal na hakbang patungo sa lupang puno ng lava. Sa sandaling dumampi ang mga talampakan, agad na nilamon ng mataas na temperatura ang sapatos ni Han Sanchen. Mula sa malayo, si Han Sanchen ay nakatayo doon na parang nasusunog na tao. Gayunpaman, walang kahit katiting na pag-aalala si Han Sanchen sa kanyang mukha, at napakatahimik na tumingin sa harap, na parang hinahayaan siyang sunugin siya ng apoy. Para kay Han Sanchen, hindi nakakabaliw ang naturang hakbang, sa kabaligtaran, naniniwala siya na dapat itong gawin ng ganito. Ang dahilan ay napakasimple. Dito, dapat itong maging pangunahing lugar kung saan matatagpuan ang taong mula sa Timog Silangan. At ang batayan ng paghatol ay napakasimple, iyon ay, ang harap at likuran ay walang katapusang lava, lalo na ang lava sa likuran ay lilito sa ganitong uri ng walang hangganang sitwasyon mamaya. Ang daan ng buhay at kamatayan, ang kamatayan ay buhay, ang buhay ay kamatayan, dapat kang lumabas din. Marahan na ngumiti si Han Sanchen at tumingin sa paligid. Walang gumagalaw, tila nakikipag-usap sa hangin si Han Sanchen. Ang temperatura ay napakataas pa rin, at ang apoy ay patuloy na nagninangas sa kanyang katawan. Isang mahinang berdeng ilaw ang nagsimulang dahan-daang lumitaw sa katawan ni Han Sanchen. Ang espiritual na enerhiya ng Seventh Spirit Monkey ay tumutulong kay Han Sanchen at lumalaban sa pag-atake ng mga panlabas na apoy para kay Han Sanchen. Alam kong nandito ka, hindi mo ako masusunog hanggang mamatay, kaya magpakita ka na lang. Sabi ni Han Sanchen. Sa sandaling nahulog ang mga salita, nang ang dalawang babae ay kakaiba, ang kanilang mga paa ay nagsimulang manginig, at wala pang ilang metro sa kanilang harapan, ang lava sa ibabaw ay biglang nagsimulang pumutok, at marami sa kanila ang patuloy na sumabog mula sa parang bukal ang mga bitek sa lupa. At ang pinaka-nakakatakot ay mayroong isang malaking bagay na dahan-daang tumataas mula sa mga lava na ito. Ano yun? Biglang nasabi ni Ziching nang may pagtataka, itinuro ang kanyang daliri sa kanyang harapan. Sa lava, isang behemoth ang bumangon mula sa lava, ang buong katawan nito ay pula, at hindi mabilang na mga solusyon ang tumutulo mula sa katawan nito. Ang bagay na ito ay hindi bababa sa kalahating bundok ang taas. Nakatayo ito sa harap ng 3 tao. Bahagyang maliwanag ang 3 taong mahirap takpan. Pagtingin nila,
Ang buong katawan nila ay binubuo ng malalaking bato. Ang bawat paa ay ilang metro ang haba. Ang lawak ng metro, ang ulo lang sa balikat niya, ay dapat kasing laki ng football field. Ang kanyang mga mata ay pula ng dugo, malaki at mabangis, at puno siya ng kamahalan sa takot. Umuungol, bamuka ang bibig nito, at sa pagitan ng mga bibig ay may lumabas na mga putok ng usok mula rito, biglang ang momentum, at nayanig din ang hangin sa dagandong nito. Ang tatlong tao sa lupa ay nakaramdam na lamang ng malakas na pag-atake ng mainit na hangin. Maging si Han Sanchen, na protektado mula sa apoy ni Yugwang, ay hindi namamalayan na hinarang ito ng kanyang kamay. At pagkatapos ay tumingin sa kanyang kamay, ngunit ito ay madilim, napakabangis, hindi mapigilan ni Han Sanchen na bahagyang sumimangot, halatang medyo nagulat, umungol na lang ang lalaking ito, napakalakas ng hiningang ito, kung laban ito, may laban pa ba, depende sa, gayunpaman, dahil dumating na ang lahat, hindi natatakot si Han Sanchen, sa pagtingin sa Lava Giant Beast, hindi nataranta si Han Sanchen, medyo magalang siya noong una, siya Han Sanchen. Pumunta ako dito para imbitahan ng senior, bago pa masabi ang mga salita, buong lakas na kumaway ang malaking kamay na ilang metro ang haba patungo kay Han Sanchen, yung feeling na parang may biglang hinagis na bundok sayo, nanlaki agad ang mga mata ni Han Sanchen. Come on, so fierce. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!